Eto galit na galit si Erwin Tulfo. Pinapalaya sa mga opisyal ng Chinese Embassy kung ayaw nila umanong gumaganang demokrasya sa Pilipinas. Maaari silang lumayas anytime. Hindi. Alam mo ba yung pinagsasabi mo, Tulfo? Ha? Maaari silang lumayas anytime, sabi ni Tulfo. Thank you very much kay Miss Judge na nagbigay sa atin ng 250 pesos. Yung mga Chinese Embassy official, kung ayaw daw nila ng demokrasya sa Pilipinas, magsilaya sila. Alam mo ba meaning ng pagpapalayas mo sa mga diplomat? Ha? Akala kasi ni Tulfo, yan ang problema pag may mga kakulangan. Hindi po basta-basta nagpapalayas ng mga diplomat. Bawal mo nga kasuhan yung mga diplomat eh. Alam mo ba yon? General rule yan. May kahulugan yung pagpapalaya sa mga ambasador o sa mga diplomat, yung mga taga-embassy. Once na pinalayas mo yan, malaki ang kahulugan yan. Hindi lang simpleng tokis yan. Ito po Ano po ang kasi tinanong ko po to dito po sa mga eksperto. Yung AI yung AI ni Google, mas magaling na po si Google ngayon dahil AI na eh. Ang bilis mag-research eh. Ang tinanong ko sa kanila, ano ang ibig sabihin pag yung diplomat pinalayas ng host country? Pag sinabi, lumayas kayo. May kahulugan po yan sa diplomasya. Baka hindi alam ni Erwin Tulfo. Ito po ang kahulugan niyan. When a government orders a foreign ambassador to go home, it is one of the strongest diplomatic signals of extreme displeasure, just short of a total break in relations or a declaration of war. Ibig sabihin, pag nagpalayas ka ng diplomat, konti na lang, deklarasyon na ng digmaan. Hindi alam ni Tulfo yung ginagawa niya na magsilayas kayo dito. Masarap pakinggan, pero hindi po nila alam na ang kahulugan po ng pagpapalayas mo ng mga diplomat, short of war, short of declaration of war. Ganun po kalala yun. Yan yung mga problema pag nalalagay natin sa pwesto, yung mga taong hindi na kulang sa kapasidad, kulang sa kaalaman, lalo na sa foreign relation, kulang sa kakayahan, kaalaman, at magdadaldal. Si Rizon Tiveros, alam na ng yan, kilala na ng China yan, na siya ay bahagi ng, yan lang talaga trabaho niya, kaya sinisermonan sila ng China, di ba? Hindi naman advocacy yung ginagawa mo, kundi political chat tricks. Hindi alam ni Tulfo yun. Hindi ka pwede magpalayas ng mga tao sa embassy. Pero may bigat to si Tulfo. Bakit may bigat yan? Kasi miyembro yan ng administrasyon. Malapit sa mga Marcos yan. Malapit kay Romualdez. Ito po, symbolic. Because an ambassador is the personal representative of their head of state. Expelling them is direct slap in the face of that leader. To that leader. Ibig sabihin, yung pagpinalayas mo ang isang diplomat, lalo na po yung mga ambassador, para mo lang sinampal si Xi Jinping. Nakita nyo ba? Kung paano yung treatment ni BBM kay Xi Jinping? Nagnakaw pa ng oras si BBM.
para lang makamayan si Xi Jinping. Baka wala kayong kaide-ideya eh. Kung ano yung ginagawa ninyo eh. Si BBM, lumabag sa mga protocol, makamayan lang si Xi Jinping. Tapos kayo, senador, yan yung kahulugan, no? Symbolic yan na para mong sinampal yung leader pag pinalayas mo yung mga ambasador. Buti nga hindi tayo pinapatulan ng China eh. Alam niyo yung China sa mga mayayamang bansa, hindi nila palalagpasin yan. Paano sila makipag-deal sa mga Australia, sa mga... Ang Pilipinas hindi ganun. Kasi alam nila na lalabas silang bully. Pag pinatulan nila ang Pilipinas, lalabas silang bully. Nakakalimutan ko lang kung ano yung ginawa ng Australia sa kanila. Pero matindi po matindi po pag mga mayayamang bansa ang lumalaban sa China. Matindi po ang reaksyon ng China, hindi po basta-basta. Pero tayo dahil ano ba para parang ano lang tayo pananggulo eh, di ba? Okay. O ngayon, may karapatan ba yung mga senador kasi matataas naman ang katungkulan nila, di ba? Mayroon bang karapatan? O ayan po. Ang epekto niyan, pwede rin silang bumawi, pwede rin nilang palayasin din yung ano natin. Yung ating diplomat doon, yung mga ambassador natin kung pinalayas natin sila dito. Okay. Ngayon ang tanong, may kapangyarihan ba ang isang senador na magpalayas ng mga ambasador? May kapangyarihan ba yung mga senador palayasin yung ambasador o mga diplomat? Wala. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan pala. Sino lang po ang may kapangyarihan? Ang meron lang pong kapangyarihan yung executive branch, the president, o kaya yung Department of State. O, dahil wala naman tayong State Department dito. Katumbas po niyan yata, kung hindi ako nagkakamali, yung Department of Foreign Affairs. Pero hindi ko alam kung nakalagay sa Constitution natin, yung DFA pwede rin. Tanging presidente lang. Oh, tanong Tulpo, presidente ka ba? O piling presidente ka rin? Ikaw yata yung isa sa pinariringgan ni Jaime Marcos na piling presidente. Wala naman akong problema sa iyo kung talagang nakakagampan ka ng tungkulin mo. O eto actually sausaw ka lang diyan. Hindi ka DFA, hindi ka rin presidente. Dalawa lang po ang dapat nagsasalita. Alam niyo sa totoo lang, hindi lang tayo pinapatulan sa mga tokis natin. Dalawa lang dapat nagsasalita sa foreign relation. Presidente lang at saka yung foreign affairs. Alam niyo, hindi niyo ako maakusahan na ako pro-China. Ayaw ko yung ginagawa ng China, binobomba tayo ng water cannon. Sabi ko nga, bombahin din natin ng water cannon. Pero wala kayong karapatan, mga senador, na magtotokis-tokis kayo. Hindi niyo alam yung ginagawa niyo. Palibasa, yung presidente, wala lang sa kanya lahat eh. Pero kung si Digong yan, sasawayin na kayo. Ako lang ang may kapangyarihan makipag-deal sa foreign. Sabihin ni Tatay Digong. Kasi alam niya yung batas. Yan yung problema eh. Marami nagmamagaling na hindi alam ang batas. Okay, eto ang tanong. Alam mo ba na assistant ka ng BRC, Blue Ribbon Committee Chairman? Total, gusto mong umepal dito sa foreign relation natin, hindi ka naman DFA. Yung DFA nga, tahimik lang. Oh. Alam niya kasi, hindi basta-basta kumikibo dapat yung kung sino-sino lang. Tanong, bakit ka nakikisawsaw dyan sa DFA?
O bilang hindi ka naman presidente, hindi ka naman DFA secretary. Bakit ka sumasawsaw, Erwin? Bakit ayaw mong sausawan yung merong ka talagang kapangyarihan? Ikaw ay vice chairman ni Ping Lacson. Bakit hindi ka doon magmagaling sa Blue Ribbon Committee? Bakit hindi mo sabihin kay Ping Lacson, ang dami nating problema sa Blue Ribbon. Ano kaya? Gawin na nating 3 times a week ang investigasyon. O, wala na naman. Lunes na naman bukas. Makakalipas na naman na 1 linggo. Wala na naman kayo nakatakdang investigasyon sa Blue Ribbon. Kailan na naman yan? Sa June na uli? Ang ayoko kasi, umiepal sa mga hindi nila trabaho. Kung kailan sila dapat umepal sa Blue Ribbon, hindi umiepal. Alam nyo kayo sa Blue Ribbon, hindi totoo na wala kayong magagawa kay Martin Romualdez. Palagay na natin na ginagalang nyo yung courtesy. Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Laila de Lima, senador yan, pero naimbestigahan yan ng mga taga-House of Representatives. Hindi pinatawag kasi hindi naman dadalo. Pero naikutan nila, umikot sila, ang inimbitahan nila, yung mga testigo laban kay de Lima. Kaya nakilala natin, doon natin narinig sa House hearing. Sa HOR hearing, doon natin narinig yung ano tawag mo sa kay de Lima. Ano tawag sa'yo? Jonel. Diyan natin nalaman na may relasyon si Dayan tsaka si de Lima. Diyan sa hearing ng House. Bakit hindi nyo gawin yun? Hindi naman ibig sabihin na meron kayong interparliamentary courtesy. Hindi ibig sabihin yan, hindi nyo na iimbestigahan si Martin. Pwede nyo imbestigahan si Martin sa pamamagitan ng pagpapatawag sa mga nagtuturo sa kanya. Wala kayong ginagawa eh. Halimbawa, yung kay Diskaya, sabi ni Diskaya, etong tao na to, binibigyan ko yan ng pera, sinasabi niya sa akin para raw kay Martin. Di, imbitahan nyo yung tao na sabi ni Diskaya na kumukuha ng porsyento ni Martin, imbitahan nyo, pigain nyo. Ganun po yun. Hindi naman automatic na si Martin na lang. Halimbawa, yung mga sinabi mo na lang, bakit hindi mo isuggest kay Ping Lacson? Makialam ka dito kasi eto talaga trabaho mo. Isuggest mo kay Ping Lacson bilang vice chairman, no? Isuggest mo sa kanya na yung mga binulgar niyang contractor nung siya hindi pa chairman, imbestigahan ninyo. Pwede naman hindi sila umatindi kasi congressman sila eh. Di, alimbawa si Garjola, sinasabi mga kamag-anak niya yung contractor. Di yung imbitahin nyo yung mga kamag-anak ni Garjola na tumatay yung contractor. Parang ano kasi, ang tapang-tapang sa hindi niya trabaho. Pero pagdating sa trabaho niya, wala namang tapang. Ang pangit ng ugali nyo. Wala sa lugar. Kung maraming salamat pala, in fairness po, sa mga Chinese Coast Guard. Sa mga tumulong sa mga seaman na lumubog na barko ng Pilipinas. Maraming salamat po. May si tanga dyan si General De Leon.
Ang sabi ni General De Leon, akala ko ba, sabi, pinagmamalaki ni, sino na nga yung DND chief, Gibo Chodoro, na yung EDCA raw po ay para sumagip o 'di ba para sa ano yan sa response. Bakit po raw mga Chinese yung laging nakakasagip ng ating mga Pilipino seaman na o mga mangingisda pag nagkakaroon ng aberya? Asan na yung EDCA? Alam nyo na ngayon kung para saan yung EDCA.